Habang nagpapahinga ang sundalo sa larangan ng digmaan, napansin niya ang isang liwanag sa bakanteng lupa sa tapat. Pinulot niya ito at nakita na larawan ito ng isang magandang babae. Ipinasok niya ito sa bulsa ng walang pag-aalinlangan. Ngunit sa susunod na segundo, ang kinatatayuan niya kanina ay tinamaan ng isang bomba. Nang siya'y muling magkamalay, siya na lang ang natirang buhay sa buong grupo. Iniabot ng isang medic ang larawan sa kanya. Nakita kong pinulot mo ito. Mukhang iniligtas ka niya. Maswerte, Charm. Hindi ito akin. Gustong ibalik ni Jack ang larawan sa may-ari nito. Ngunit ilang buwan na siyang nagtatanong, walang umaangkin. Sabi ng mga kasama niya, ang babae sa larawan ang kanyang diyosa ng swerte. Kung makaligtas siya at makalabas ng digmaan ng buhay, kailangan niya itong pasalamatan ng maayos. Pagkasabi pa lang ng mga salita, may sumabog na namang bomba. Uli na namang nakaligtas si Jack. Sa panahong puno ng kaguluhan at digmaan, parang may mahiwagang kapangyarihan ang larawan. Napatagang nagpoprotekta sa kanya, hanggang sa siya'y makaligtas sa pagtatapos ng digmaan. Dinala ni Jack ang pagod na kaluluwa pabalik sa kanyang bayan. Dahil sa post-traumatic stress, nahirapan siyang makibagay sa buhay kasama ng kapatid na babae. Nang gisingin siya ng pamangkin, automatikong itinumba niya ito sa kama. Lubos itong ikinalungkot ni Jack. Wala siyang mapaglabasan ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Parang nawala na ang kahulugan ng buhay. Kaya't nagpa siya siyang hanapin ang babaeng nasa larawan. Umasa siyang matatagpuan niya ang kahulugan ng kanyang pagkaligtas. At sa gayon, nagsimula ang paglalakbay ng isang lalaki at isang aso. Naglakbay sila sa iba't ibang lungsod. Sa wakas, natagpuan niya ang parola sa larawan. Matapos ang maraming pagtatanong, nakuha niya ang sagot na gusto niya. Ang babae ay si Anna. Nagpapatakbo ng isang pet farm sa kanayunan. Agad na nagtungo roon si Jack. Lumapit ang babaeng nasa larawan na tila isang anghel. Napalunok si Jack sa hiya. Bago pa man siya makapagsalita, akala ni Anna ay nag-a-apply siya sa trabaho. Nang malaman niyang nilakad ni Jack ang 1,500 kilometro papunta roon, inisip ni Anna na sira ang ulo ni Jack, kaya't sinubukan niyang ipaalis ito sa tulong ng lola. Gusto mo bang kumuha ng isang siraulo? Siraulo ka ba? Ano po, Ginang? Akala ng apo ko, baka siraulo ka. Hindi po, Ginang. Nagustuhan ng lola si Jack, kaya pinatuloy siya. At sa gayon, uupa si Jack ng isang lumang bodega sa malapit. Araw-araw siyang masipag sa trabaho. Malinis niyang nilinis ang maruming kulungan ng mga aso. At inayos ang lumang traktora na di na gumagana sa loob ng ilang taon. Sa loob lamang ng ilang araw, nakuha niya ang loob ng lola. Ngunit si Anna ay patuloy pa ring may pag-aalinlangan kay Jack. Dahil diretsyong nakatitig si Jack sa kanya. Dahil tuwing tinitingnan niya si Anna, ang puso niyang sugatan ng digmaan ay nakakaramdam ng kapayapaan. Isang araw, nakita ni Jack ang isang piano sa loob ng bahay. Napakanta siya at nagsimulang tumugtog. Nasaksihan ito ng anak ni Anna na si Ben. Sa kabila ng babala ng ina, lumapit si Ben. At inanyayahan si Jack na kumain ng hapunan sa kanilang bahay. Naglaro pa silang dalawa ng chess. Nang makita ni Anna ang kasiyahan ni Ben, hindi na siya ganoon ka-ailap kay Jack. Bago siya umalis, gustong ipaliwanag ni Jack ang kanyang dahilan sa pagpunta. Ngunit natigilan siya at hindi na nagsalita. Siguro sa ibang araw ko na lang sasabihin. Nakatira na rin naman ako rito. Pagkatapos dumalo sa libing si Anna, nagwala siya at ibinuhos ang lahat ng galit. Habang pinagmamasdan ang galit na babae, agad siyang nilapitan ni Jack at pinakalma. Lumabas na kapatid din ni Anna ang nasa militar. Ngunit nasawi ito sa isang aksidente isang taon na ang nakalipas. Hindi ibinigay ng militar ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid. May chismis pang ang nadali siya ng friendly fire. Gusto lang ni Anna na malaman na hindi nasayang ang pagkamatay ng kapatid. Nang makita ni Jack ang pagdurusa ni Anna, tahimik siyang nanatili sa tabi nito. Sa totoo lang, maganda ang tawa mo. Sana madalas ko itong marinig. Kung ganun, kailangan mo akong patawanin. Painumin mo muna ako ng ilang bote ng beer, baka sakali. Sige, unti-unting naging bahagi si Jack ng pamilya. Hindi lang siya mahilig sa mga aso. Mabait din siya sa lahat. Ang mga sumunod na araw ay tahimik at maganda. Parang araw ng umaga sa unang tingin. Naglaro sila ng mga aso sa sapa. Naglayag sa ilog habang lubog ang araw. Sa gitna ng lahat ng kagandahan, bigla ang dumating ang sakuna. Nahulog si Ben habang nasa baseball game kasama ang ama, nabasag ang ilong. Nang makita ni Anna ang di pag-aalala ng dating asawa, lubos siyang nagalit. Nagkaroon sila ng pagtatalo. Bitawan mo siya. Bitawan mo ang kamay niya. At dahil dito, nagkaroon ng alitan si Jack at ang dating asawa. Nagtaka si Jack, kung matagal na silang hiwalay, bakit hindi pa rin makawala si Anna sa kanya? May dahilan si Anna, at iyon ay si Ben. Si Ben ang buong mundo niya.
At palaging ginagamit ng dating asawa ang kustodiya para manakot. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka. Alam ni Ana na nag-aalala si Jack sa kanya. Kailan tayo iinom ng beer? Nagpunta sila sa bar ng gabing iyon. Unti-unting lumalim ang ugnayan nila. Habang tinititigan nila ang isa't isa. Isang hindi inaasahang bisita ang sumairan ng sandali. Malinaw na babala mula sa dating asawa. Hindi may tatago ang titig ng taong gustong manakit. Kinabukasan ng umaga, habang nagbubuhat ng kargamento si Jack, namangha si Ana. Masisira ang kawali kung hugasan mo pa. Sa birthday party ni Ben, direktang tinakat siya ng kontroladong dating asawa. Kung hindi aalis si Jack, aagawin niya ang kustodiya kay Ben. Dahil malakas ang impluensya ng dating asawa sa lugar. Nagkompromiso si Ana. Hindi na nagpaliwanag si Jack. Pinili niyang umalis, habang pauwi si Jack sa kanyang kubo. Patuloy pa rin siyang kinukutya ng dating asawa. Ngunit hindi siya pinansin ni Jack. Makinig ka sa akin, huwag kang magpakatanga. Alam kong eksakto ang sitwasyon. Marami na akong nakilalang kagaya mo. Akala mo dahil may koneksyon ka, pwede mo nang gawin lahat. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, tapos na akong magsalita. Si Ana naman ay tuliro at malungkot. Balak mo bang hayaan siyang takutin ka habang buhay? Napatahimik si Ana sa sinabi ng kanyang lola. Habang pinagmamasdan ang natutulog na anak, napag-isipan niyang muling ayusin ang kinabukasan. Pagod na siya sa ganitong buhay. Gusto na niyang makalaya sa kontrol ng dating asawa. Ibinuhos niya ang lahat ng galit sa dating asawa. Kung gusto mong aigmanda ako, sige lang. Kung hindi, lumayas ka. Pagkatapos noon, agad na pinuntahan ni Ana si Jack. Kay Jack, naramdaman ni Ana ang tunay na kasiyahan. Ngunit ang hindi niya alam, magdamag na nagbantay sa labas ang dating asawa. Ang dating asawang dati sumusuko na. Naalala niya ang sabi ng kaibigan na may lalaking naghahanap kay Ana. Ang lalaking iyon ay si Jack. Dahil sa salitang iyon, nagbago ang isip ng dating asawa. Pag-uwi ni Jack, nakita niyang pinasok ang bahay. At nawawala ang larawan sa mesa. Sa kabilang dako, dala ng dating asawa ang larawan at pinakita kay Ana. Sinimulan niya ang paninira. May sabi-sabing nabaril ng sarili nilang tropa ang kapatid mo. Baka si Jack ang may kagagawan. At ang dahilan ng pagpunta niya rito ay para magbayad sala. Isang nakakatakot na ideya ang sumagi sa isip ni Ana. Tinanong ni Ana kung saan nakuha ni Jack ang larawan. At sa wakas, sinabi ni Jack ang katotohanan. Nakita ko ang larawan sa digmaan, parang anghel sa gitna ng impyerno. Ipinangako ko sa sarili ko na kung makaligtas ako, hahanapin ko ang babaeng iyon. Ngunit sa huli, ayaw pa rin siyang tanggapin ni Ana. Habang papalayong si Jack sa bayan, hinabol siya ni Ben. At ibinigay ang paborito niyang aklat. Inihanda ni Jack ang kanyang gamit upang umalis. Ngunit patuloy pa ring ginugulo siya ng dating asawa. Kalma lang, umatras ka. Kalma lang, baliw ka na ba, kalma lang. Hiu-hiu, ibaba mo ang baril, tumahimik ka. Kalma lang. Hindi ikaw ang masamang tao, hiu-hiu. Habang nag-iimpake si Jack sa bahay, bigla niyang nakita ang isang larawan sa loob ng libro ni Ben. Nakilala niya ang lalaking nasa larawan. Naalala niya ang pagsasakripisyo ng lalaki para sa kanyang mga kasama. Nagdesisyon siyang sabihin ang totoo kay Ana bago umalis. Samantala, pinuntahan ni dating asawa si Ana para makipagbalikan. Mabilis siyang tinanggihan ni Ana. Sa inis, tinakat siya ng dating asawa, na kung hindi siya pumayag, kukunin niya si Ben. Dahil dito, natakot si Ben at tumakbo. Sa gitna ng malakas na ulan at hangin, tumakbo si Ben papunta sa isang nanginginig na tulay na gawa sa kahoy. Sa ilalim may isang rumaragasang ilog. Natakot din ang dating asawa. Sinubukan niyang sunduin si Ben. Ngunit aksidenteng nasira niya ang lubid. Nabitin si Ben sa tulay at nasa bingit ng panganib. Walang pag-aalinlangang sinubukan siyang iligtas ng ama. Ngunit naipit din ang kanyang paa. Buti na lang at dumating si Jack sa tamang oras. Una niyang iniligtas si Ben pabalik sa lupa. Habang babalik na siya para iligtas ang ama, gumuho ang bahay sa taas. Namatay ang dating asawa sa insidente. Ilang araw ang lumipas. Dinala ni Jack ang larawan at pinuntahan si Ana. Isinabi niya ang buong katotohanan. Ang kapatid mo ay namatay habang nililigtas ang kasama niya. Isa siyang bayani. Nang makita ang lungkot sa mata ni Ana, tahimik na umalis si Jack. Habang pauwi na si Jack, may isang pamilyar na boses na tumawag sa kanya. Huwag kang umalis. Sana'y walang digmaan sa mundong ito. At ang mga nagmamahalan ay manatiling magkasama at magpahalagahan.